Kayong dalawa ba naniniwala na parang nandidiri na si Catherine Bernardo kay Daniel? At ang masakit pa doon sa Philippine Arena, maraming galit kay Daniel. Kasi sinisigawan siya na cheater, manluloko, manggagamit. Ano po ang dahilan kung bakit nagsadya si Miss Annabel Rama sa opisina po ng PIDEA? Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Habang palamig po ng palamig ang hanging Pasko, lalo namang nag-uuminit ang mga issue ng showbiz. Balanse po ang laban. It's a tie. Tama, Romel Chika? Tama, kaya dapat pantayin natin ang init, lahat tayo makakaalam. Nako, nagsimula ka. Ano naman kaya ang sasabihin ni Wendell Alvarez, aka Barikutot? Siyempre pagkainit-init na kayo sa aming mga intriga at mga opinyon. Kaya dyan lang po kayo. At ano? Oh. Papakinggan nyo na lang aming mga opinyon. At makikinig mga lang sila? Oo. At manonood. Ayan. Okay. At syempre mga kachika, ito pong lahat ng aming mga kwentong itatawid sa inyo ay talaga namang aming sinaliksik dahil ito po ang alam namin gustong-gusto nyong malaman. Dito po yan sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! May tuldok na ang hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Parang ilang ulit na nating sinasabi yan, wala pa rin pala. Naku, diba? Walang katapusan ito. Oo. Pero kakaiba po ngayon mga kachika dahil pagkatapos nilang maghiwalay at mag-issue ng kanilang split up messages, diba? Muli silang nagkita. Yun na. At dalawang magkasunod dito na ating tatalakayin ngayon. Kayong dalawa ba naniniwala na parang nandidiri na si Catherine Bernardo kay Daniel? Ikaw muna, teka pa. Ito muna, panghuling tayo. Ikaw muna. Parang kasi na nakita ko nag-perform sila sa Araneta Coliseum, parang gusto siya lalapitan ni Daniel. Pero parang si Catherine parang umiilag tapos parang tinatapik niya yung kamay niya. Hindi naman tinatapik, pero talagang talagang umiilag siya ng gano'n. Ayaw parang diring-diri siya doon sa si Daniel. At doon naman sa naganap sa Philippine Arena, ano naman? Ay, nakita mo naman, kitang-kita ang pag-iwas, talagang malalang pag-iwas. Yung upuan na ginanya. Binigyan ng jacket. True. Hindi lang makatanggi si Catherine kasi napakaganda ng gesture. Totoo. Pero kitang-kita mo pati upuan. Maayaw. Wari, hahawakan sa bewang gumaganon. Pag nasa kaliwa ang aksyon ni Daniel, nasa kanan siya. Yes. Diba? At ang masakit pa doon sa Philippine Arena, maraming galit kay Daniel. Kasi sinisigawan siya na, cheater, wag mo nang tatanggapin pa uli ang lalaking yan, niloloko ka lang. At ang pinakamatindi, di ba may malalaking mga pictures doon? Vinandalize yung kay Daniel. Ayan. Ang tindi ng mga nakasulat doon. Cheater, manluloko, manggagamit, mga ganon. Talagang galit sa kanya. Wala na hindi niya na mapipigilan kasi lumabas na ang totoo. Kaya ito yung kinakatakot nila pag umamin sila na baka talagang may malaglag. At habang ginaganap yung piging na ito, binuran niya yung kanyang split up message, di ba? Nakakapagpagulo sa isipan ng mga tao. Bakit daw niya binura? Nagbalikan na ba? Yun ang mga tanong. At paano na yung sinabi niya na pagmamahal na kikip-kipin niya habang buhay? Ba't bigla nang nawala? Oo nga, pero siguro si Daniel siguro umaasa. Di ba natatanggapin sa ulit ni Catherine, di ba? Kasi di ba sa ipinakitang ganoon, katulad yan, may lumalabas man talaga na very sweet daw sila dun sa backstage. At tapos walang katotohanan, hindi makapagkakaila ang mga camera, nakunan yun. Umiiwas talaga. Nakita mo yung sinusuklayan siya ng hairdresser niya. Lalapit si Daniel, gumanon kagad si Catherine. Doon mo makikita talaga ang emosyon ng isang babaeng sobrang nasaktan. Correct. No? At hahanga ka lang sa kanila sa kabila nang nasasaktan yung si babae, nakakuha niya pang ngumiti sa lahat. At yun naman ang kapuri-puri dito sa Kathniel Love Team na ito. Na sa kabila po, sabi nga ni Romel, nung napakatinding nararamdaman ni Catherine sa ginawa sa kanya ni Daniel, nakita naman natin kapag perform, ibinigay ang para sa kanilang network, ibinigay ang kaligayahan ng kanilang mga taga-suporta. Very professional sila. Yun naman. Check sila doon. Check na check, di ba naman? Oo.
pagka ganyan na lumalapit si Daniel, natanong na kitang minsan, sa pangalawang pagkakataon, ibabato ko sa'yo ang tanong, sa palagay mo, lalambot ba ang puso ni Catherine? Sa tingin ko parang hindi na rin lalambot ang puso niya kasi nandun na rin, parang nakatatak na yun sa kanyang utak at saka sa puso niya yung ginawa ni Daniel, di ba? Dahil minsan ginawa. Oo. Siyempre, pag minsan ginawa, uulitin at uulitin. Ayun, tanggap na niya katotohanan. Dati-dati, minsan ginawa, hindi na niya uulitin. Ikaw anak, anong timpla mo? Alam ko, ang timpla ko dyan talagang ilang beses naman nang pinagbigyan. Yun ang kwento, di ba? Ilang beses siyang pinagbigyan, ilang beses pinatawad, pero umabot na sa sukdulan. Ito yung pagkakataon na pwede na sigurong tanggapin ni Daniel talaga na magsisisi man siya, umiyak man siya ng bato, walang mangyayari. Kung ngayon lang ang ating pag-uusapan, matindi ang sama ng loob ni Catherine. Isang babae po ito na tunay namang sinaktan at nasaktan, matatagalan pa kung sakali man na maisip niya na yung paglambot ng puso ay posible. 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 Wala namang may hawak niyan. Silang dalawa lang, di ba? Pero iba ang babaeng woman scorned, di ka nga. Iba ang babaeng nasaktan. Na paulit-ulit, ha? Oo, yun. Yun nga yun no? Sana kung minsan lang meron pang pagkakataon na patawarin. Paulit-ulit na pala ito. Hanggang sa nalaman niya na, teka muna, niloloko na pala ako nito sa kabila ng sobra kong pagmamahal at pagbibigay sa kanya. Ganito pa rin pala. Nakakaawa si Daniel ngayon sa totoo lang yung sigawan ka na, pupulutin ka sa kangkungan. Napakasakit nun. At saka yung palakpakan at sigawan. Ay, nako. Naku, ibang-iba yung kay Catherine. Yung doon sa Asian TV Awards. Ito naman kasi si Daniel, parang hindi naman niya alam kung saan siya nagpupunta at kung nasaan siya. Nasa entablado siya ng isang prestihiyong pagbibigay ng parangal. Anong ginawa? Diyos ko, hindi man lang nag-effort. Hindi nag-effort na parang, Diyos ko, isang supot na hindi lang ang tatanggapin niya. Totoo yan. Samantalang si Catherine, alam niya talaga ang kanyang mga ginagawa. At saka yung nung nag-perform sila doon sa Christmas celebration ng sa Araneta, lundag siya ng lundag. Parang siyang grasshopper, tipak yung lundag siya ng lundag. Parang hindi siya siguro kung hindi kaya lundag siya lundag, natutuwa siya. Na at nakakalas na siya. Hindi, nandun si Catherine at kasama niya sa stage. Sa palagay mo, ano laman naman ang puso niya ng mga pagkakataong yun? Ay, siyempre siguro parang gusto niya siguro na, alam mo kung hindi lang siguro doon, parang gusto niya siguro lumuhod si Daniel doon sa harapan ni Catherine at sabihin na tatanggapin mo ba? Parang ganun. Magpo-propose na. Magpo-propose siyempre. Siyempre sa pangalawang pagkakataon, di ba? Sa palagay mo, kapag tinanggap, hypothetical lang, kung sakaling tanggapin nga siya ni Catherine, proposal na ang kasunod nun? Ay, siyempre, tingin ko hindi pa. Ayaw pa ni Catherine. Wala pa rin. At kay Daniel, baka wala pa rin plano. Ay, oo, siyempre si Daniel pa. Magpupropose siya. Siguro bakang magpupropose siya. Saan magpupropose siya? Siyempre sabihin ni Daniel siguro doon na yung parang relasyon lang ulit. Ituloy lang ulit. Ituloy lang natin ang relasyon at saka yung ating love team. Pero ibig sabihin wala pa doon sa tinatawag na kasalan ng issue. At minsan pa po mga kachika na patunayan ang senaryong ito na kapag talagang ang lalaki ang gumawa ng dahilan ng pagkakasira ng isang relasyon, kaawa-awa siya pagkatapos. Ito ang pinakamababang antas ng popularidad ni Daniel Padilla. I'm sure hindi siya mapakali ngayon. Diba? I'm sure hindi niya alam kung saan siya pupunta ngayon. Kitang-kita tuloy na kung wala si Catherine, walang Daniel Padilla. No? Correct. Tama. Kaya yung panghihinayang talagang nasa ulot isipan niya ngayon yun na sayang. Panandali ang kaligayahan. Ito ang resulta. Pinagpalit sa 11 years na panandali ang kaligayahan. 11 taon, tapos sa panandali ang kaligayahan lang. Pagpalagay na natin kung ilan man yung babae na na-involve. Pagpalagay na natin na si Blythe yung pinakahuli na talagang pumunit nung dating damit na pwede pang sulsihan. Totoo. 11 years pagpapalit mo. Ito si babae, 1, 2, 3. Strike na. Ano pa ba? Tama na. Hanggang dito na lang ako. Palagay mo, anong nangyayari kay Carla at kay Daniel pag nagkikita ngayon yung mag-ina? Siguro, katulad siguro ng mga sinasabi ng mga tiyuhin ni Daniel na
pagsisisig ang pag-ano na. Kasi siyempre sabihin ng Carla, ano ba yan anak? Bakit naman na bigla-bigla yung break up yung dalawa? Tignan naman si Catherine ngayon, maari pa yung kanyang ano. Ikaw na nga. Kaya ikaw ngayon, siyempre, paano ko ngayon? Kailangan gumawa tayo ng paraan para bumalik ulit ang sigla. May ginawa silang paraan. Anong paraan? Nag-damage control sila. Namigay Ay, sila ng oo. tulong sa mga batang may sakit sa Okada. Yung sa Okada, pero hindi umepekto yun. Halatang-halata namang damage control. Oo, diba? hindi umepekto. Kumbaga, ito yung sugat na nanariwa. Diba? Ay, nakakagat para... Nilagyan mo pa na asin. No, diba? Dapat pinagpaano mo na, niliban mo. Nagpalipas ka muna. Correct. Diba naman? Halatang-halata naman yung aksyon. Yes. Diba? Kaso hindi pumasa. Akala nyo ganun lang yun. Matindi yung nangyari kay Catherine. Talagang kailangan talaga dito mahabang gamutan para siya makapag-move on. Tama. Diba? At saka, matalino na rin ang mga tao kasi ngayon. Sobra. Dati matatanggap pa yan mga yan dati kasi walang social media. Pero ngayon dahil sa social media, malalaman mo na kagad lalo na yung mga talagang died in the wool na supporters nila. Catherine, parang awa mo na. Nagsisisi na si DJ, baka naman pwedeng bigyan mo pa ng another chance. Diba? Kasi sabi nga, life gives begin at 40. Life begins yun. Second chances. Gusto ko yun. Life begins, ano yan? Life begins at 40. Totoo naman kasabihan yon. O sige, kantahan mo na lang itong nagkahiwalay na magka-love team na ito. Ano ba ang bagay para sa kanila? Siguro bagay sa kanila, siguro yung kanta ng di ba? One more chance. Pam param pam. One more chance. Pam param pam. Give me away one more chance. Alam mo mali yung lyrics niya, no? Tingnan natin. Alam mo kung sino kumanta niyan? Ay, siyempre alam ko yun. Sino? Si Victor Wood. Oo. Isa sa greatest hits. Oo. Pumanaw na siya. Parang nagdududa ka pa eh. Diba? One of the greatest hits of Mr. Victor Wood. One more chance. Dun, 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 dun. One more chance. Dun, 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 dun. All you ask is one more chance to break my heart. Wag na. Pumanaw na si Victor Wood. Baka biglang parang naaano mo pa. Ikaw naman talaga. Wala na ba ibang awitin? Ito lang bang one more chance? Di nga, mayroon pa. Meron pa. Pinaghandaan niya talaga. Pinagtahan natin sila ng... maganda ba ito? Oo, maganda. Para sa'yo o para sa kanila? Para din sa kanila siguro. Okay. Sige. Nakantahan natin sila ng I'll be there for you. Keep up and the one for me. And I'll be there for you. I'll be there for mataas you. yan ayan. I'll be there for you. These 5 words I swear to you. I'll be there for you. These 5 words I swear for you. To you. When you breath, I wanna be for you. Thank you, Ali. Okay, tuloy-tuloy pa rin po mga kachika, syempre pa ang mga pasabog natin sa episode na ito. Ito pa rin po ang isang talaga naman pinagpipistahan hanggang ngayon. Wala pa kasing umaamin sa magkabilang panig. Panig ni Richard Gutierrez at panig din ni Sara Labati. Wala po silang sinasabi kung totoo bang sila'y nagkahiwalay na. Sa isa pa pong pagkakataon, mga kachika, mga kapatid, paninindigan po namin tatlo, matagal na silang hiwalay. Hiwalay as in totoo po silang hiwalay na. Yan, paninindigan natin yan. Tama. Dito po nagmula tandaan niyo yan. Ayan. At ito po ang nakakabagabag para sa aming tatlo. Ito po yung nakakaalarma. Ang dami pong pinagtatalunan na issue dito kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang tunay na may kasalanan kung ba't nauwi sa hiwalayan ang kanilang 12 taon Hoy, to. 12 12 din? years ito. Ay, grabe. Napansin ko lang lahat ng mga naghiwalay ngayon, mga 11, 12. Mukhang may sumpa talaga. Ito po yung sinasabi naming pasabog na nakakaalarma. Ano po ang dahilan kung bakit nagsadya si Miss Annabel Rama sa opisina po ng PIDEA? Ay. Pag sinabi po nating PIDEA, wala na tayong ibang iniisip pa, kundi usapin ng droga. Ay, oo. PIDEA yan eh. PIDEA, Diba? oo. Hindi ba't lahat
lahat ng tungkol sa droga, PIDEA. PIDEA, ang mga oo. aksyon, di ba? So, ibig sabihin, under surveillance yun. Oo, parang ganon. Oo. At ayon po sa aming source, sa aking source, nagpunta po doon si Tita Annabel Rama para magsumite ng ilang pangalan na dapat tugay-gayan ng mga ahente ng PIDEA. Ay! Malalim pala ito ang problemang ito. Grabe ito. Na-involved ang PIDEA. Ang kwento ito napakalawak. Malawak at malalim. Sobrang malalim, di ba? At sabi ni Tita Annabel, ipagpapaubaya na niya kay Santo Niño ang pagbibigay ng pahayag tungkol sa hiwalayang ito ni na Richard at Sarah, di ba? Hindi na siya nagsasalita. Hindi na. Ayon sa aking source, pinigilan si Tita Annabel ng kanyang abogado dahil yung pala yung mga pasabog na dapat niyang sabihin. Ay, ganon. So ito pala yung sinabi niya, kung ako lang magsasalita. Siguradong magpipista. Oo. Kaya hindi nyo ko sisisihin. Yun ang sabi niya. Mabuti lang kung may abogado, kung hindi, tapos yan, alam na natin lahat-lahat. Ay, nako, totoo. Dugo ang makikita natin sa labanan na ito. Ako lang nanghihinayang lang ako kasi sa lahat ng anak ni na Tito Eddie at Tita Annabel, mababait silang lahat Sa aming mga reporters talaga, kahit nga kami, nagkaroon kami ng kasuhan noon, libel, di ba? Pero never akong binastos ng magkakapatid na Gutierrez. So, ang papuri ko sa mag-asawa, hindi nila tinuturuan ng mali ang kanilang mga anak. At sa kanilang lahat, sorry Rufa, sorry kay Kampal. Kay Raymond sila, kay Richard. Hindi, kay Raymond lang. Pero si Richard talaga, ang pinakamabait na Gutierrez sa magkakapatid. Kaya doon ako nanghihinayang bakit siya pa yung napabilang at nasangkot sa ganitong usapin ng di umano'y pananakit. Diba? Yun. Kasi si Richard data parang nagmana doon kay Tito Eddie Gutierrez. Oo, talaga. Man of few words. Diba? Talagang isa lang naman ang sinasabi ni Tita Annabel kahit noon pa. Kapag nakainom at nalasing si Richard, talagang hindi siya talaga mapipigilan. Masama siyang malasing. Diba? Yun ang sinasabi niya. Pero yung issue po ng sakitan, naku, eto na. Patawarin niyo po ako, Tito Eddie at Tita Annabel, pero panghihimasukan ko na po itong sinabi sa akin ng mga sources na nakausap ko. Tama yung sinabi natin nung nakaraang episode na ang isang problema sa hiwalayan, ang laging sinisisi yung lalaki, ang laging biktima ang babae. Ang babae, di ba? Yung nga tinatawag nating domestic violence. Ang lagi pong sinasabi, kawawa ang babae, nakakaawa ang babae. Pero anong sinabi natin? Sa totoong buhay, may mga pagkakataon din na ang mga lalaki ang nagiging biktima ng babae. Kaya ganito na lang pala ang galit ni Tita Annabel kasi alam niya na napakabait at hindi capable gumawa yung anak niya ng mga bagay-bagay na ibinibintang. Na hindi niya masabi, na hindi niya mailatag sa publiko dahil parang may gag order sila Parang ganon. Pinigilan siya ng abogado dahil yun nga yung lalamanin nung magkakadimandahan nga sila, di ba? Pero meron po kaming mga sources na nakakaalam ng kung ano ang totoong mga nagaganap. Alam niyo po, nakakalungkot. 15 kasambahay ni Sara Labati at Richard Gutierrez ang pinaalis sa kanilang bahay. Magkakaibang pagkakataon. Alam mo kung sino nagpapaalis? Nanay ni Sara Labati, si Aling Esther. Si Aling Esther. Grabe, 15. Grabe, ano? At alam mo, 1, 2, 3 lang, hindi mo kailangan yung 12. Kapag yung 3 doon ay nakausap mo na at nagsabi ng katotohanan, case closed. Diba? At sila ang makapagpapatunay na walang katotohanan yung pananakit ni Richard Gutierrez kay Sarah. Walang tumakbo sa bahay ng mag-asawang artista. Pangalanan na po natin. Derek Ramsey, Ellen Adarna. Yun po ang unang lumutang. Tumakbo raw po doon si Sarah at nanghingi ng tulong dahil black and blue binugbog daw po ni Richard Gutierrez. Wala pong ganon. Kahit si Ellen at saka si Derek hindi pwedeng manindigan, wala pong ganong senaryo. Hindi sila papalaot sa isang isyong walang katotohanan. Ang sinasabi ng mga sources, nagpupunta itong si Sara Labati doon kay Ellen, kaya dating karelasyon pa ni Derek na si Solen Yusa. At dito kay yung pinagseselosan niya, si Sofia Andres. Yon. Doon siya nagpupunta at doon niya sinisiraan si Richard na di umano ay hindi siya pinakakain, hindi siya inaalagaan, siya ay sinasaktan.
Hala. Kaya daw siya payat na payat. Naaalarma ako. Hindi kaya ang pagpunta ni Tita Annabel Ramos sa PIDEA ay may koneksyon sa mga isyong ito, yung sobrang kapayatan. Ay, oo. Diba? Oo. Wala tayong tinutukoy Ay, wala. Pero may Oo. mga nagbagong anyo nitong mga huling araw. Diba? Grabe. Yung sobrang payat na payat, yung sobrang mapaggawa ng mga issue na pinagpipistahan ng publiko. Oo. Diba? Hindi kaya may koneksyon yon? Bakit? Ano yung mga pangalan at sino-sino yung mga pangalan na pinalista ni Tita Annabel para tugay-gaya ng PIDEA? Sige. Oo nga. Nakakapagtaka. Mm. Biriin mo yung mag-iisip ka kasi syempre alam naman usaping PIDEA. Oo, Pasok oo. agad sa lahat. Droga. Oo. So, Siyempre pagka magbigay ka doon ng mga pangalan, siyempre under surveillance na kaagad yun. May pagdududa. May pagdududa na kaagad yun. Pinagdududahan ka na talaga. Siyempre i-check ka agad ng PIDEA. Alam mo naman ang PIDEA, dyan mabilis sila sa mga ganyan. Ang hindi naalagaan ng panig ni Sarah, yung mga pinaalis nilang kasambahay. Alam yun. naman natin, sabihin man natin na mahigpit ang magulang, di ba? Paano yung mga kasambahay, yung driver, pinaalis ninyo? Sa palagay nyo ba, hindi sila magsasalita tungkol sa tunay nilang nasaksihan? Tama. Natural ka Kasi, akala pareho, yan, di ba? Ay, alam mo naman yung mga siyempre saan ka ba nagtatrabaho? Doon kay Richard at saka kay Sarah. Ay, mga artista yan, O, kamusta naman yung boy? Siyempre, yung mga iba ng mga mag-aano yun, magkatanong talaga yun. Mahusisa yun. O, kamusta naman? Mabait ba yun sila? O, di ba, ganito. Siyempre, yung kung magsasalita naman niya. O, mabait naman itong lalaki. Pero, At kasi, sabi ng mga sources, masyadong laging pinoprovoke ni Sarah si Richard. Ay, ayun. Hirap na hirap yung tao sa kanyang shooting, sa kanyang taping, pagdating ng bahay, pinagseselosan. At pinoprovoke para sila ay mag-away. nabanggit din ni Tita Annabel yan. Yung si lalaki, si Richard, trabaho ng trabaho. Di ba? Samantalang ito namang si babae, waldas ng waldas. waldas. Nako, yung waldas ng waldas na yan. May kwento pala dyan na kapag pala hindi nasusunod ni Sarah yung gusto niyang bilhin ni Richard para sa kanya, isipin mo, bag lang 650,000. Ay, grabe naman milyon yan. ang presyo. Grabe naman. Hindi naman pinupulot ni Richard Gutierrez ang kanyang kinikita. Nakita naman natin yung effort ng tao kasi kanyang seryeng Tama, yung Ironheart. Ironheart at saka yung nakaraan yung ang probinsyano. Di ba? Ang tindi ng pakikipaglaban, pakikipagbarilan. Grabe talaga yung action, di ba? Pagdating mo ng bahay, ipoprovoke ka tapos magseselos. Paano ka sa naman yun? anong lugar? Magulo talaga pag gano'n. Magulo, walang Mm-hmm. peace of mind si lalaki na galing sa trabahong pagod. Oo nga. Siguro ang iniisip ni Tito Eddie at ni Tita Annabel, bakit si Richard pa ang nakaranas ng ganito? Tama. Kasi pag hinukay natin ang puso ng mag-asawa, tabi-tabi sa iba nilang mga anak. Pero si Richard talaga yung pinakawalang problema sa kanilang lahat. Siya ang Diba? mabait. Nakakaawa pag gano'n yung lalaki, alam mong mabait, tapos napupunta Eddie sa ganung Gutierrez problema. Jr. Oo nga. Di ba? Kaya Yun. nga. So, ibig sabihin, di ba, pagka yung pagkababae, di ba, anong tawag yung battered Battered wife. Battered. So, pag lalaki, battered husband. Gano'n. May ganun. may May, ganun. may libro na ganun. Correct. Na ang domestic violence ay dapat linawin na hindi lamang po babae talaga ang nagiging biktima sa ganitong senaryo. Yung bawsi, sa susunod na episode, pag-usapan natin yung demandang bawsi. Ay, oo. Na isasampa naman ni Sarah laban kay Richard Gutierrez. Kung maipapanalo ba niya ito? Diba? Oo. Malalim ito. Mahaba pa pala ang kwento. Mahabang kwento ito. Pero ngayon, nalilinawan na natin na wala naman palang tumakbo na black and blue, wala naman palang babaeng duguan na nanghingi ng tulong may mga sa mga pasak-pasak. ka-village na artista. Wala palang ganon. Correct. Kasi yun ang naglalabas sa social media. Kaya na nga parang kawawang-kawawa ang Sarah. Yun ang kwento, di ba, na lumalabas yung kasi parang ganon. Yung kasi pala, ito na. Kasi nung una, binablind item yun eh. Blind Pero item yung nagsisimula turol na yun. turol naman. Alam na Sino? alam mo. Diba? At eto pa, mahalaga to. Si Richard, ang 3 beses na palang nagpupunta sa bahay nila nung maghiwalay. Tignan. 3 beses nakikiusap. Tita pala ang tawag ni Richard sa mami ni Sarah. Tita rin ang tawag ni Sarah kay Tita Annabel. Kasi nag-live-in muna sila bago naman sila nagsama at nagpakasal, di ba? So nakasanayan na nila na tita-tita ang tawag. Ayon sa aking source, 3 times na nagpunta si Richard, nakikiusap kay Sarah kung pwede silang
magkausap at nang alam mo siya pa nagpapahinuhod, magkabalikan para man lang sa kanilang mga anak. Ay, Diba? oo Para naman. kay Zion at kay Kay. Kai. Ang sabi pa raw ni Richard, kahit po matulog na lang kami sa magkaibang kwarto, as long as nakikita ng mga bata na we're living together under one roof. Oo, tama. Sumigaw daw ng sumigaw itong Aling Esther. Hindi, ayaw na sa'yo ng anak ko. Lumayas ka dito. Hindi ka natatanggapin ni Sarah. At may abogado na. Ay, yun na. Kaya doon Oo na nga. hinto eh. Oo May nga. abogado na. Dapat kung wala pa abogado, ngayon nagpipiesta ngayon yung mga ano. Eh samantalang nagpakumbaba na si Richard para man lamang sa kanilang mga anak. Kaya na niyang tiisin kung minsan pa ay magsama-sama silang uli para mabuo ang pamilya. Tama. Di ba? Napakabait Sobra. nila. Tapos ngayon sasabihin nila, ano daw, si Richard daw parang nasa ilalim ng saya ng nanay. Ayaw na ayaw sigurado ni Tito. Oo. Siguradong ayaw ni Tita Annabel yung pakikipagbalikan na yan dahil naaawa siya sa anak niya. Oo naman. Pero kita mo, hindi niya sinusunod yung nanay niya. Oo. Paano naging bonjing? May sariling desisyon, di ba? At saka alam mo si Tita Annabel kasi yung parang nakikita ko lang mabait siya kasi sa mga anak niya. Pagka yung mga anak niya ay kinante, naagrabyado, yan, talagang yan, susugod siya. At siya, mapagmahal sa apo. Kasi di ba parang naalala ko noong una, nung maghiwalay na si Ropa at saka si Elmas, di ba sabi niya, Ropa talaga, sabi niya, Ropa, pag umuwi mo, huwag mo kalimutan bitbitin ng mga anak mo. Ang sabi niya, kalimutan mo na ang lahat. Ang mga material na bagay, kumita ka, mabibili mo. Huwag mong kalilimutan si Lauren at si Venice. Kailangan nandito ang mga apo ko. Tama. Yun. Kaya naman, itong si Zion. Si Zion. At saka si Kai, ayan. Ganun din. Kaya di ba may sabi siya, bakit ako ba may gusto maghiwalay sila? Mahal ko ang mga apo ko. Ba't hindi mo itanong sa ano, di ba? Alam mo, pag-uusapan natin yan sa susunod nating episode, di ba? Pag-uusapan nating mabuti yan. Ano ba ang nakita ni Tita Annabel sa pagsasama ni Richard at ni Sarah nung mga panahon na lagi siya doon sa bahay? Yun na. Yun. Kaya may cliffhanger pa tayo. Dapat po abangan nyo sa susunod na episode dito. Tuloy-tuloy po ang ating pasabog, mga kachika. Kantahan mo muna si Richard at si Sarah. Ay, di kakantaan ko sila ng ano, Speak softly love, Speak softly love. Speak softly love, so no one hears it by the sun. Alam mo kanina parang kinakanta niya sa may hagdan, parang tama. Pero dito sa ating wala na. Wine color day and by this light. Ayan. Sino ba ang kumanta nito? Si Andy Williams. Hoy, ginagalang si Andy Williams sa larangan ng balad. Ay, ganun. Oo. Ikaw kanta ka ng kanta, hindi mo alam kung sino itong sige, again. Speak softly love and hold the ones against your heart. Against your heart. Wine color day, wine by the sun, deep velvet night. Deep. Sino ba mali? Siya ba ako ulit? Siya na. Ay, nako, nakakaloka ka, Wendell. Oo naman. Ay, nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Nako, heto na po sila. Heto na sila na walang palya ang pagsuporta sa SNN. Tito Manny and Tita Norsky Garcia, Ninong at Ninang, nasa Slovenia na naman kayo, Diyos ko. Sana all. Okay. Mariel M&M of UK. JMB na may sariling alkansya sa CFM. At laging una, magaling na siya, Iram Lia. Mahal ka namin, Iram Lia. Miss Nags at Rona Gabriel. Juris Doctor Channel. Na ang tataray ng mga komento. At unang-una lagi. Laging una. Lulu Malig and Wating and Bahaw of UK. Sila pong bumubuo ng ating Tingalingaling Angels. Maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Sobra. At Siyempre si Rian Reyes ng Manitoba, Canada. Winnipeg, Manitoba, Canada. Si Jenny Briones ng Arizona. Amethyst Villagine. Taga saan si Amethyst? Si Amethyst ay taga Toronto, Canada. Wow!
Herminia Carrion, salamat sa pagiging thoughtful. Katrina Karim. Isa pang meron tong alkansya. Salamat. Rene Roma De Leon, Ferdy, and Jojo De Leon, mga pamangkin kong mahal, mag-iingat kayo sa Amerika at sa Australia. Ompong and Merly Ventura. Kayo rin, mahal na mahal namin kayo. At syempre, ang rampadorang Reyna po ng Sydney, Australia, Catherine Amos, Tito Jerry, and Kenzo Bongbong. Cherry Bacus of EWB La Medica in Bangkok. Ayan, maraming salamat. At syempre, ang isa pang ninang. Ang ninang namin ng lahat, si the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Ninang Lily Chua, Ninang Flory Estrada, Ninang Etlen Cocabo. Mga ninang at ninong, maraming salamat po sa inyo. Gumaganon ka. Kasi ginagano ko yung bag ko. Yung bag. Baka kasi, siyempre dudukot pa bago din. yung nakita mo, LV na bago. Ni Siyempre Tita dudukot Lily. si Ninang. Okay. Ilalagay dito sa kanan at Ninang, mano po Ninang, mano po Ninong. Maraming salamat po, Tito Henry and Tita Lily Chua. Sino ang magbabato? Teka, bago tayo magbato, bigyan naman natin ng magandang pagtanggap dito sa mga obra ni Nanay ang isang pintor na Pilipino na kasama natin sa episode na ito, si Yex Herrera. Ito po ang kanyang obra. Si Yex Herrera. Ayan, oil yan. Ang kanyang misis po na si Joy Laguardia. Yun naman po ang makikita nyong nakadisplay sa likod ko sa linggong ito sa Christy Fermino. Salamat sa pagtitiwala ninyo. Yex at Joy. Thank you. Thank you. Okay. So, eto na nga ang ating blind item for today's video. Ang bibida rito ay isang sikat at talaga namang super sikat, mainit na mainit, pinag-uusapan. Controversial? Sobra. Dahil sa sobrang controversial niya, napunta na siya kung kani-kaninong pangapangalan na link, kung kani-kaninong pangapangalan, at ito, may bago na naman. Ang bilis-bilis naman ng transisyon ng puso niya. Sobrang bilis, kaya rin manggigil na gigil ang mga taong gustong malaman kung ano ba talaga. Ano nga ba? Eto na nga. Eto kasi, Totoo ba yung huli? naku, yung huli. Oo. Sa kabila ng pagiging tahimik niya, kahit na bato, kaliwat kanan ng bato sa kanya na magsalita. No denial, no confirmation. Correct. Wala siyang babawiin. Nalaman na lang natin nung nag-break yung lalaki tsaka yung Babae. actress. Very true. Dahil sa kanya raw. Yes. At eto na naman. Napasama na naman siya sa isa na namang relasyon. Na nag-break din. Na nag-break din. Dahil din sa kanya. Correct, nanay. Kasi, eto si babae, talagang gumawa ng eksena. Gumawa ang ibig sabihin, pinagplanuhan niya Sinadya. para malihis ang Yung kwento. unang Unang kwento na pinasukan niya. So parang ginamit niya itong ikalawang kwento. True. Ginamit niya. Alam mo, ang sama rin din talaga itong word na to. Pero gusto yan naman kaya yung Eto na, tanong niyo Eto kung na bakit. nga. Itanong niyo na nga kung bakit. Bakit? Bakit ayaw pala niya itong pangalawa? Ayaw niya pala to, pero nagamit niya ha. Kasi ito, pagtapos daw ng eksenang kumalat ng mga picture-picture niya, doon may side comments daw. Ano sabi? Ano daw sabi? Ayoko nga sa bang, Ay, ano? mukhang chuchu. Oo. Ako, grabe Isipin mo yan, naman. matapos niyang gamitin. Kino-question niya yung kasarian. True. Pati Festlock. Ay, naku, joyaw niyo daw yung festival. Bakit? Kasi Chararat Bumblebee daw. Ba't yung ginamit? Kasi nga, para lang malihis. Divert. Pero dahil sa social media, alam na natin na kung ano yung totoo. Makikita mo kasi, plastic, gamit. So yung una, type niya yon. Ay, true. Di ba? Kasi yung una niyang nakarelasyon, ka-festival nitong pangalawa, di ba? Oo nga. Di ba? Hindi gaano. Etong pangatlong ginagamit niya, Diyos ko, Ayaw niya na. Parang ikaw mismo. Parang ayaw mo. Ayaw mo rin eh. masasabi mo talagang, mahirap magsalita. Magaling siyang umarte. So, paano ganun na lang? May talent. May talent siya. So, ganun na lang. Ganun ba yun? Yung babae, ayaw niya ng talent lang. Ay! Kailangan niya Festlock. festival. Ayaw niya ng Chararat Bumblebee. Wala. Kasi Chararat ba? Itong yung tinutukan. Kasi sabi ng babae kasi, sabi kasi Yung pirma. Sorry na pala kasi yata, Hindi, sabi kasi ng babae, kung talent lang, may talent din ako. Di ba? Sabi naman ko, kaya kailangan ko yung BY.
di ba? Ay, beauty! Wali. Chararat ba? Chararat talagang. Kawawa naman. Hindi mo matataypan. Ay, hindi. Hindi ko sa type. Kaya yung yung humiwalay na girlfriend, hindi rin ang hinayang. Ay, oo. sabi nga raw nung di ba? Oo. Kaagawin sa kanya yan. Oo, ba't ko agawin sa kanya? Oo nga. Tumaat talaga yung balik ka. Iyon na. Iyon na. Parang ganon. Never. Nakakaloka talaga tong girlash na ito. Oo, magaling. Ang galing-galing mong mag-isip ng paraan para ma-divert mo ang issue. Pero hindi kami naligaw. At saka walang ganong kumagat dito sa Totoo. hotel. Kasi sa kanyang kartada, imposible talaga eh. Oo, hindi eh. Hindi yun ang mga tipo niya. Ayaw maniwala ng mga tao, di ba? Correct. Eh kung ikaw nga ayaw mo. Ay, eh. ayaw ko. Siya pa kaya. Kaya Diba? nga eh. Bigyan mo na kami ng clue kung sino Oo itong ano na to. Babae? Girlash na ito. Diyos ko naman, walang hindi nakakakilala sa kanya. Sa ngayon. Sa ngayon, ito na Oo. nga yun, halos pag dumarating daw ito sa kanyang teleserye, wala nang dumidikit. Ay, iwasan. Bakit? Oo. Kasi, naku, pag may ka-join na yung mga boyfriend, naku, Natatakot na Natatakot agawan. na. Eh, yung chararat. yung tsara, walis na nga. Oo, walis na. Walis na. Pero napupuri yun sa acting naman kasi. Magaling naman kasi Magaling, sumarte. oo. Hanggang doon lang. Yun ano. lang. So, Pero, paano? Ganun Bigyan mo lang. nga kami ng Pero clue ng alam mo, chararat. hindi. Kawawa naman, chararat ang tawag natin. Yun po kasi ang pinakawalan nung Nung girl. Nung girl, ha? Oo. Hindi po sa aming galing Oo. yun ha. Yung girl nang sabi na, naku no, wala kang panahon sa chararat na yan. Oo. Yung girl, parang gusto ko kasi makita yung mga kumikintab dito. Yun. Brilyante. Oo, kumikintab sa tainga. Oo. Yung sa tainga mo, ha? Ginawa mo pa pasadahan ng clue. Diba? Ayaw mo makita. Ayaw mo makita. Yun na yun. Ay, nako. Tito Manny Garcia, I'm sure kay Tita Norsky, wala na. Nahulaan nyo na kung sino ito. Mga CFMers, mga SNNers. Ano ba? SNNers, aktibo kayo sa ganyan. Wala na kayong kailangan pang itanong. Ano ba kasi dapat gawin? Eto na nga. Mag-subscribe po kayo at mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang Ronald Chica Vlog. Salamat po. At syempre, patuloy po ang aming pasasalamat at pagmamahal kay Direk Beverly Verhel ng Toronto, Canada. Anak, mag-iingat palagi. Sobrang mahal ka namin. Thank you. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At huwag kayong makakalimot dahil samahan nyo ako pa sa sabi ng please don't skip! Wala sa tiyempo, kontra tiyempo. Okay, at At syempre, ang amin Showbiz Now na official, ito yung amin TikTok. Suportahan nyo naman ang amin TikTok. ayan. Celine! Voice crack, guys. Ayan po mga kachika. Siyempre po, alam nyo na, patuloy ang aming pagbibigay sa inyo ng mga matitinding pasabog, lalo na't palapit na po ng palapit ang Pasko. Dahil ang Pasko ay pagbibigayan. Yeah. Ay, oo naman. Yan yun. Hanggang sa susunod pong episode ng inyong programa, ng ating programa, ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Miles away! Nag-iba? Bakit? Saan ka naman Miles kantang yan? away. Lagyan mo ng S. Lagyan mo ng S. Double item, di ba? Ah.